Pasensya na po kayo tay kung iniiwasan po namin kayo. Hindi niyo din naman po kami masisising ng mga kapatid ko kung sasama ang loob namin sa inyo dahil sa nangyari kay nanay. Sagot naman ni Shirley kasabay ng pagdandas ng luha niya sa kanyang pisngi dahil naalala na naman niya ang kanilang ina na umasa sa pagbabalik ng kanilang ama. Kagad din naman niyang pinunasan ang kanyang luha gamit ang palad niya. Naiintindihan ko, anak. Handa akong maghintay kung kailan niya ako mapapatawad ng mga kapatid mo. Sagot naman ni Joel kay Shirley. Tumango na lamang si Shirley sa kanyang ama bilang sagot na rito. Kaya naman napabuntong hininga na lang si Joel nang di na maling magsalita pa si Shirley. Binalingan naman ni Joel ng tingin si Noah sa kanya itong nitian. Iho, salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. Salamat at di mo sila pinababayaan. Alam kong dapat nasa poder ko sila ngayon pero ayaw ko naman silang piliting sumama sa akin. Kaya sa'yo ko na lang muna ipagkakatiwala ang pangalaga nila. Kung may problema man o may kailangan man ng mga anak ko, maaari mo akong tawagan. Baling naman ni Joel kay Noah. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi ko po pababayaan si Shirley. Pati na rin po ang mga kapatid niya. Di naman na rin po sila iba sa amin ng pamilya ko. Huwag yun na rin po silang alalahanin pa dahil ligtas naman po sila sa pader namin. Sagot ni Noah sa Ginoo. Ang mabuti pa po, pagtuunan nyo na lamang ng pansin si Jessie dahil mukhang nakukulangan po sa aruga ang anak ng niyon. Pasensya na po pero nagsasabi lamang po ako ng totoo. At kung talagang may concern po kayo kay Shirley, sana po mapagsabihan nyo si Jessie na igalang naman ang relasyon naming dalawa ni Shirley. Dagdag pa ni Noah habang seryoso itong nakatingin sa ama ni Shirley. Pasensya na talaga kayo kay Jessie. Napagsabihan ko naman na siya pero ayaw niya talagang makinig at talagang ipinipilit pa rin niya ang gusto niya. Pero hayaan ninyo at kakausapin ko na lamang muli siya para sa inyo dahil ayoko namang masira ang magandang relasyon ninyo ng aking anak. Sagot naman ni Joel. Aasahan po namin yan at aasahan po namin na hindi na po kami guguluhin pa ni Jessie. Sagot ni Noah sa Ginoo. Dahan-dahan naman na tumango si Joel sa binata. Bueno, aalis na rin ako. Sinadya lamang kita para humingi ng dispensa sa ginawa ni Jessie dito. Pagpapaalam na ni Joel kila Noah at Shirley, saka to tumayo at muling nilahad ang kamay kay Noah. Tumayo na rin naman si Noah at Shirley at saka tinanggap ng binata ang pakikipagkamay ng Ginoo. Anak, mag-ingat kayo palagi ng mga kapatid mo ha. Tandaan nyo, narito lang ang tatay. Sabi pa ni Joel kay Shirley. Pwede ba kitang mayakap, anak? Kanda o talpa na sabi ni Joel kay Shirley. Napatingin naman si Shirley sa kanyang ama dahil kanina pa nga siya nakatungo at ayaw tumingin sa kanyang ama. Napasulyap din naman siya kay Noah at kita mo sa mukha nito ang gulat dahil sa hiling ni Joel kay Shirley. Napabuntong hininga na lamang si Shirley, saka siya tumango sa kanyang ama, saka siya lumapit dito. Nagulat man sa paglapit ni Shirley agad na ngang niyakap ni Joel ang kanyang anak dahil matagal niya na sana tong gustong gawin pero nahihiya nga siya sa kanyang anak dahil sa nagawa niya sa mga ito. Salamat, bulong ni Joel kay Shirley habang yakap niya ang dalaga kasabay nga ng paglandas ng kanyang luha. Agad namang bumitaw si Shirley sa pagkakayakap sa kanya ng kanyang ama dahil ayaw niyang madala siya ng bugso ng damdamin niya sa kanyang ama dahil iniisip pa rin naman niya ang mararamdaman ng mga kapatid niya kung sakaling bigla niyang patawarin ang kanilang ama dahil kung hindi siya lang din naman handa niyang patawarin ang kanilang ama pero hindi nga lang siya magiging malapit dito dahil alam niya na may iba na itong pamilya. Agad namang pinunasan ni Joel ang kanyang luha at matamis niyang initian si Shirley. Salamat anak, sabi ni Joel kay Shirley. Salamat Noah sa pagmamahal mo sa aking anak. Baling naman niya sa binata. Tanging pagtango lamang naman ang naging sagot ni Noah sa Ginoo. Kaya naman, agad na ring tumalikod si Joel at agad nang lumabas ng opisina ni Noah. Nang tuluyan nang makalabas si Joel ng opisina ng binata, agad na nga yumakap si Shirley sa kanyang nobyo at di niya na napigilan na mapahagulhol ng iyak. Umiiyak siya dahil sa nayakap niyang muli ang kanyang ama at umiiyak siya dahil muli niyang naalala ang kanyang ina na binawian na lamang ng buhay kakahintay sa kanyang ama. Shhh! Kaya mo yan ha? Nandito lamang ako palagi para sa'yo. Sabi pa ni Noah sa dalaga habang hinahaplos ang likod nito habang yakap niya ito. Hindi na rin nagsalita pa si Shirley at nanatili nga siyang nakayakap sa kanyang nobyo habang umiiyak.
Nang medyo kalmado na si Shirley ay bumitaw naman na siya sa pagkakayakap niya kay Noah, tsaka niya inayos ang kanyang sarili. Ayos ka na ba? Pwede naman na dito ka na lamang muna sa loob ng opisina ko. Puno ng pag-aalala na sabi ni Noah kay Shirley dahil alam naman niya na nasasaktan pa rin ito dahil sa nangyari sa ina nito at sa ginawa ng ama nito sa kanila. Ayos na ako. Naiiyak ko na naman kaya okay na ako. Sagot ni Shirley sa binata sa kanya itong nitian. Napabuntong hininga naman si Noah dahil alam niya naman na pinipilit lamang ni Shirley na magpakatatag ngayon pero alam niya nasasaktan pa rin ito. Ang mabuti pa, dito ka na lamang muna at maya-maya ka pumunta sa pwesto niyo ni Laika. I-relax mo muna iyong sarili dahil hindi ka rin naman makakapagtrabaho ng maayos kung may dinaramdam ka pa. Maupo ka na lang muna dyan, ha? Sabi pa ni Noah at sa kanya inalalayan na maupo si Shirley. Pero kaya ko naman na, pagtutulpa ni Shirley sa binata. Huwag matigas ang ulo, mahal. Diyan ka na lang muna at mag-relax ka na lang muna dyan. Sagot pa ni Noah sa kanya kilintila na magaan na halik sa labi si Shirley. Para namang nahipnotismo si Shirley dahil sa ginawang paghalik ng binata sa kanya at napasunod na lamang siya rito at naupo na nga siya sa sofang naroroon habang ang binata ay pumunta sa kanyang table. Titig na titig pa nga si Shirley sa kanyang nobyo at nang mapansin nga ng binata, kinindatan nga si Shirley kaya naman agad nang nag-iwas ang tingin ng dalaga dito dahil bigla siyang kinilig at ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Napangisi naman si Noah na mag-iwas ang tingin ng dalaga kaya naman muli niya na itong tinutok ang kanyang tingin sa kanyang laptop at nagsimula na nga magtrabaho. Ilang minuto rin naman na namalagi si Shirley doon kaya naman nakaya na talaga niya, kaso nga, pinagbigyan na lamang din niya si Noah dahil alam niya na nag-aalala din ito para sa kanya. Nang mapansin ni Shirley na abala na nga ang binata sa ginagawa nito, nagpaalam na siya rito at di na nagawang tutulan ni Noah ang dalaga. Dali-dali na nga itong lumabas ng kanyang opisina. Oy, ano nangyari? Usisa kagad ni Laika kay Shirley na umupo na ang dalaga sa pwesto nito. Teka, umiyak ka ba? Tanong pa nito nang mapansin na medyo mugto nga ang mata ni Shirley. Initian naman ni Shirley si Laika, saka binuksan na muna ang kanyang laptop. Ayos lang ako, huwag mo na lang akong pansinin pa, sagot ni Shirley kay Laika. Dahan-dahan naman at tumango si Laika. Pasensya ka na ha, kay Miss Jessie. Alam ko naman, personal life niyo na ito ni Sir pero tinututulan ba ni Mr. Gomez ang relasyon ninyong dalawa? Tanong pa ni Laika. Sandali namang natigilan si Shirley saka siya bumuntong hininga, ngumiti kay Laika. Hindi naman siya tumututol sa relasyon namin ni Noah. Umingi lang siya ng pasensya dahil sa ginawa ni Jessica hapon dito sa opisina. Sagot naman ni Shirley. Bakit umiiyak kanina si Mr. Gomez nang lumabas siya ng opisina ni Sir Noah? Sandali pa nga siyang tumigil dyan bago siya tuluyang umalis. Tanong pa ni Laika. Nagulat naman si Shirley dahil sa sinabi ni Laika. Siguro naiipit lamang talaga siya sa sitwasyon namin ni Jessie. Sagot naman ni Shirley. Napakunot noon naman si Laika at di na nga napigilan pa ang sarili na humarap kay Shirley. Maipit? Sa inyo ni Miss Jessie? Bakit? Sunod-sunod pang tanong ni Laika. Naipikit na mariin ni Shirley ang kanyang mga mata nang huli na nang ma-realize niya na hindi nga pala alam ni Laika na magkapatid sila sa ama ni Jessie. Kaya naman napabuga na lamang siya ng hangin sa kanyang bibig sa kanya saglit na hinarap ang kanyang kaibigan. Tatay ko si Mr. Gomez at magkapatid kami ni Jessie sa ama, pag-amin ni Shirley sa kaibigan. Nanlaki naman ang mata ni Laika dahil sa sinabi ni Shirley. What? Seryoso? Kapatid mo yon? Gulat pang sunod-sunod na tanong ni Laika kay Shirley. Shh! Huwag ka nga maingay. Sa atin lamang yan ha. Oo, magkapatid kami ni Jessie sa ama. Sila ang legal na pamilya kaya alam ko naman kung saan ako lulugar. Sagot ni Shirley kay Laika at nagkwento pa nga siya rito. Pero hindi talaga kapanipaniwala na ikaw na ubod ng bait, kapatid ng malditang yon. Super layo niyo talagang dalawa. Di pa rin makapaniwalang daldal ni Laika sa kaibigan niya. Maupo ka na nga dyan at baka mapagalitan pa tayo. Saway na ni Shirley kay Laika dahil talagang humarap pa ito sa kanya. Agad naman bumalik si Laika sa pwesto niya nang ma-realize niya ang kanyang pwesto.
BFF? Buti na lang talaga hindi kayo magkaugali, no? Wait lang, edi mayaman ka naman pala. Bakit nagtatrabaho ka pa rito? Tsaka isa pa, may sariling kumpanyang ama mo, di ba? Daldal pa ni Laika habang nag-aayos ng mga papeles sa kanyang lamesa. Sila lang ang mayaman, hindi kami. Gaya nga ng sabi ko, sila lang ang legal na pamilya kaya sila lang ang mayaman. Sagot ni Shirley sa kaibigan niya. Kahit na, anak ka pa rin ni Mr. Gomez at meron ka pa rin namang karapatan sa ama mo. Nakanguso pa na sagot ni Laika. Hay nako, hayaan mo na lamang sila at isa pa, wala naman akong pakialam sa yaman nila. Aanhin kong yaman na yan kung di naman ako masaya. At least, Noah, kahit na hindi kami mayaman ng mga kapatid ko, masaya naman kami at mahal kami ng pamilya ni Noah at tinuturing nila kaming pamilya na rin talaga. Sagot naman ni Shirley sa kaibigan habang tutok na tutok pa rin siya sa kanyang ginagawa. Sa bagay, may punto naman ang sinabi mo. Ang mas mahalaga ngayon, masaya kayo ng mga kapatid mo kahit na hindi kayo mayaman. At maswerte pa rin kayo magkakapatid dahil nariyan sila Sir Noah at ang pamilya niya. Para sa inyo, sagot ni Laika kay Shirley, saka tutumayo para dalhin ng mga papeles na hawak nga sa loob ng opisina ni Noah. Pagkagaling naman ni Joel sa opisina ni Noah ay umuwi na muna siya upang kausapin si Jessie dahil hindi nga ito umuwi kagabi at tinawagan nga niya ang kanilang kasambahay ngayon upang Itanong kung umuwi na ba ang kanyang anak at ang sabi nga nito, kauwi pa lang ni Jessie kaya naisipan niyang puntahan na nga ito dahil baka di niya na daw maabutan mamayang gabi sa kanila. Madalas kasi nawala si Jessie sa kanilang bahay tuwing gabi na simula nang malaman nito na may ibang ang pamilyang kanyang ama. Madalas nasa kaibigan na nga ito nito o di kaya naman nasa bar, nagpapalipas ng gabi kasama mga kaibigan. Hinayaan lamang din naman ni Joel si Jessie dahil naiintindihan naman niya ang anak niya dahil nasasaktan din to sa kaalaman na may mga kapatid pala ito sa ama. At isa pa sa dahilan niya ay talagang hirap niya ngang kontrolin si Jessie at aminado naman siya. Kasalanan din niya dahil nga na-spoil niya ito. Pagkarating ni Joel sa kanilang bahay, agad na nga siyang dumiretso sa garden dahil sabi ng kanilang kasambahay na nakita niya, naran daw si Jessie at nagkakape. Salamat naman at naabutan din kita rito, Jessie. Iiling-iling pa na sabi ni Joel sa kanyang anak habang naglalakad siya papalapit dito. Agad namang napalingon si Jessie sa kanyang ama na bagong dating lamang at napabuntong hininga pa nga siya dahil ngayon na lamang talaga siya nakita ng kanyang ama dahil iniiwasan niya nga ito. Dad, wala po ba kayong pasok sa opisina? Tanong ni Jessie sa kanyang ama. Meron, pero gusto sana muna kitang makausap. Seryosong sagot ni Joel kay Jessie. Ano po bang pag-uusapan natin? Tanong na ni Jessie sa kanyang ama. Napabuntong hininga naman si Joel, saka siya mas lalong lumapit sa pwesto ni Jessie. Anak, di ba? Nakausap naman na kita tungkol kay Noah. Nakikiusap ako sa'yo, anak, pabayaan mo na lang sila ng kapatid mo dahil nagmamahalan talaga sila. Anak, maganda ka at alam ko, maraming magkakagusto at magmamahal sa'yo kaya naman sana, huwag mo nang ipilit ang sarili mo kay Noah. Pakiusap pa ni Joel kay Jessie. Inirapan naman ni Jessie ang kanyang ama dahil isa nga ito sa dahilan kaya ayaw niyang makita sila ng kanyang ama dahil palagi nitong sinasabi sa kanya na pabayaan na lamang niya si Noah. No, Dad. Diba sinabi ko naman na po sa inyo na hindi ko gagawin yon? At hindi rin po ako makapapayag na mapunta si Noah sa bastardo ninyong anak dahil akin lang si Noah. Akin lang siya. Galit na sagot ni Jessie sa kanyang ama at napapataas na nga ang tono ng kanyang pananalita. Anak naman, ako na ang nakikiusap sa'yo. Pabayaan mo na si Noah at Shirley. Maghanap ka na lang ng ibang lalaki dyan. Pakiusap pa ni Joel kay Jessie pero mukhang sarado na ang utak nito at talagang ayaw nitong pumayag na mapunta si Noah kay Shirley. Bakit ba mas kinakampihan mo na ngayon ang bastarda mo, Dad? Wala namang silang pakialam sa'yo, kaya pabayaan mo na lang sila at maayos naman ang buhay nila. Huwag mo na silang pagtuunan pa ng pansin dahil wala rin naman silang pakialam sa'yo. Nag-aaksaya ka lang ng panahon sa kanila? Galit pa rin na sagot ni Jessie sa kanyang ama. Anak, hindi mo alam ang mga pinagdadaanan ni na Shirley at alam ko, kasalanan ko lahat ng yon. Sobrang napabayaan ko silang magkakapatid at gusto kong makabawi sa kanila kahit papaano. Pero hindi ko yun magawa dahil kahit ikaw mismo na mas pinagtutuunan ko ng pansin, lumalayo na rin sa akin. Jessie anak, hindi naman siguro ako nagkulang sa'yo. Sana naman hayaan mong makabawi naman ako sa mga kapatid mo. Nagsusumamong sagot ni Joel kay Jessie.
Hindi naman nagpatinag sa Jessie sa mga sinabi ng kanyang ama. Talagang ayaw nitong magpatalo dito. Wala akong kapatid, Dad. At kung gusto mong bumawi dyan sa mga anak mo sa labas, pwedeng-pwede mo naman yung gawin. Pero kalimutan mo na lamang din na anak mo ko, sagot ni Jessie. Anak, wag naman sanang ganito. Gusto ko lang maging patas sa inyong magkakapatid. Kahit ngayon lang anak, dahil napakalaki talaga ng pagkukulang ko sa mga kapatid mo. Please anak. At kahit ano rin naman ang sabihin mo at pagbali-baliktarin mo man ang mundo, kapatid mo pa rin sina Shirley dahil pare-pareho ko kayong mga anak? Sagot ni Joel. Wala akong kapatid, Dad. At kahit kailan hindi ko sila kikilalaning kapatid. At never kong tatanggapin ang bagay na yon. Kung gusto mong bumawi sa kanila, edi gawin mo, Dad. At wala akong pakialam sa kanila. Basta, ang mahalaga sa akin ngayon ang mabawi ko si Noah. Dahil akin lang siya at hindi sa bastardo mong anak. Sagot pa ni Jessie. At di na nga niya napigilan pa na maiyak dahil pakiramdam niya. Wala nang pakialam sa kanya ang kanyang ama. Jessie, anak, please. Pakiusap pa ni Joel. No, Dad. And I hate you, Dad. I hate you. Galit pang sagot ni Jessie, saka ito dali-dali nang umalis doon sa garden, saka siya diretsyong pumunta sa kanyang silid. Dinig pa nga niya ang pagtawag sa kanya ng kanyang ama, pero hindi niya na to pinansin pa. Pagkapasok ni Jessie sa kanyang silid, agad na niyang nilak ang pinto ng kanyang kwarto, saka siya dali-daling sumubsob sa kanyang kama, at tuluyan ng umiyak. Totoong sumama ang loob niya sa kanyang ama nung malaman niya na may iba pala tong pamilya at meron pa tong mga anak doon. Ang mas lalong kinagagalit pa ngayon ni Jessie ay si Shirley pa, na anak ng kanyang ama sa ibang babae, ang nobya ni Noah na gustong gusto naman niya. Matagal na kasi siyang humaling na humaling kay Noah. Pinilit naman niya na iwasan na nga ang binata kaso hinahanap-hanap niya talaga ito kaya nga nang magkaroon siya ng pagkakataon, hiniling na nga niya sa kanyang ama na ipagkasundo siya sa binata. Ayos na sanang lahat kaso lumabas naman nga si Shirley na naging nobya na nga ni Noah ngayon. Nakakainis. Bakit ba kasi sa kanya na lang napupunta ang mga taong mahalaga sa akin? Una si Noah ang taong mahal ko at ngayon naman si Dad. Sabi ni Jessie at tumihaya na siya sa kanyang higaan. Patuloy pa nga ito sa pag-iyak. Ilang minuto rin siyang nanatili sa ganong pwesto at talagang inilabas niya ang luha niya dahil sa sama ng loob. At di na nga niya na malaya na nakatulog na pala siya. Wala pa rin kasing tulog si Jessie dahil galing nga siya sa bar at magdamag niyang kasamang mga kaibigan niya pero di naman siya nagpakalasing doon. Kinontrol niya talaga ang kanyang sarili sa pag-inom dahil napapansin niyang masama ang tingin sa kanya ni Greg. Hindi kasi lingid sa kaalaman ni Jessie na may pagtingin sa kanya si Greg dahil minsan na nga itong umamin sa kanya pero di niya nga ito pinansin dahil nga na kay Noah lang ang focus niya dahil dito nga siya nahuhumaling. Nagising naman si Jessie sa mahinang katok sa kanyang silid kaya wala sa sariling napabangon na nga lamang siya at agad pinagbuksan ng kumakatok sa kanyang silid. Bakit po, Manang? Tanong ni Jessie sa kanilang kasambahay. Iha, pasensya ka na pero kasi hapon at di ka pa kumakain kaya naman dinalhan na lamang kita dito sa iyong silid. Sagot ng kasambahay nila Jessie sa kanya at napansin nga niya na may dalatong tray na may laman na pagkain. Napalingon naman si Jessie sa orasan na nasa kanyang silid. Pasado 3:00 na nga ng hapon at bigla tuloy niyang naramdaman ang pagkalam ng kanyang tiyan. Salamat po, Manang, sabi ni Jessie. Saka binuksan na malaki ang pinto ng kanyang silid para makapasok ang kanilang kasambahay. Agad namang pumasok ang kanilang kasambahay at ipinatong ang dala nitong tray na may lamang pagkain sa lamesa na naroon lang din sa kanyang silid. Pagkalagay ng matanda, pinakatitigan pa niya si Jessie. Kita niya sa mata nito ang lungkot. Matagal na kasing naninilbihan si Manang Lina sa pamilya nila Jessie. Baby pa lamang siya doon na ito nagtatrabaho sa kanilang pamilya at saksi ito sa lahat ng mga nangyari sa pagsasama ni na Joel at Geneva. Iha, mukhang napapabayaan mo ng iyong sarili ha. Hindi naman sa nangingialam ako sa iyo, Iha, pero parang anak na rin kasi ang turing ko sa iyo. Dahil baby ka pa lamang, ako nang nag-aalaga sa iyo. Sabi ni Manang Lina kay Jenny na mapansin niyang medyo namangayayat na nga ito. Alam ko may pinagdaraanan ka, Iha, pero huwag mo sanang pababayaan ang sarili mo dahil alam mong hindi matutuwa ang iyong ina kung siya'y nabubuhay pa. Dagdag pa ni Manang Lina. Sinamahan naman na muna ni Jessie ang pinto ng kanyang silid kaya siya hinarap ni Manang Lina. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago siya naglakad papalapit kay Manang. Pasensya na po kayo, Manang.
Nasasaktan lamang po talaga ako sa kaalaman na meron po palang ibang pamilya si Daddy. Idagdag pa po ng lalaking minamahal ko, hindi kayang suklian ang pagmamahal ko sa kanya dahil may mahal na po siyang iba at walang iba yon manang kundi ang anak ni Daddy sa ibang babae. Naluluha pa na sabi ni Jessie kay Manang Lina. Napabunto hininga si Manang Lina dahil nga alam niyang nalulungkot talaga ang kanyang alaga dahil sa pinagdadaanan nito ngayon. Naiintindihan naman kita, Iha, pero gaya nga ng sabi ko, wag mo namang pababayaan ang iyong sarili dahil lamang doon. Kung hindi ka gusto ng taong mahal mo, edi pabayaan mo na lamang siya. Alam kong masakit at mahirap, pero mas lalo ka lang masasaktan kung ipipilit mo ang iyong gusto, Iha. Pangaral pa ni Manang Luna sa dalaga, tsaka niya nilapitan ang tray na dala niya at isa-isa na ngang inayos ang mga pagkain doon para naman makakain na sa Jessie. Di naman nakaimik pa si Jessie. Nagpatianod na lang siya kay Manang na alalayan na siya nitong maupo sa sofa na naroon. Ang tungkol naman sa iyong ama, huwag ka nang magalit sa kanya, Iha. Alam ko nasasaktan ka rin dahil sa may ibang anak ang daddy mo pero kasi na mga panahong yon hindi mo rin masisisi si Sir Joel dahil nga siya mismong nakahuli sa iyong ina na may ibang lalaki. Nagsisi naman ang iyong ina sa nagawa niyang yon pero ayun nga, huli na ang lahat dahil meron ng ibang kinakasamang iyong ama noon at nagkaroon nga ito ng anak. Pagkukwento pa ni Manang Lina kay Jessie, sa kanya inabot ang pagkain nito sa dalaga.